Hindi ko siguradong matatalo ang mga eroplanong ito sa simpleng pagtakbo lang. At mukhang nawasak ko na rin ang lahat ng posibleng masilungan sa paligid. Hindi ko pa rin nakakamit ang achievement na labanan ang mga guided missile gamit ang hubad na katawan sa mundong ito. Kaya tingnan natin kung alin ang mas matibay. Ang mga bomba ng Union. O ang kamao ko. Ano? Diyos ko ni hindi man lang sumabog. Huwag mong sabihing ang mga bomba ng Union ay pampashow lang. Ha, binabawi ko ang sinabi ko. Mukhang totoo nga ang mga to. Talagang napakadali talagang madala sa pag-grind. Ngunit hindi ito ang oras para maglaro at labanan ang mga guided missile gamit ang hubad na katawan. Hindi ako makapaniwalang naubos agad ang aking likas na enerhiya. At nawasak ang aking Heavenly Guard. At ito ay kahit may 70% usage cost reduction effect ng National Soul sa Heavenly Guard. Buti na lang at kayang ibalik ng Finger of Nirvana ang aking enerhiya. Kung hindi, tapos na sana ako ngayon. Finger of Nirvana. Hindi ako makapaniwala buhay pa rin siya. Durugin siya. Ihulog ang lahat ng natitirang bomba. Punyeta, sabay-sabay nilang inihuhulog ang mga ito. Para lang mapatay ako, handa silang isakripisyo ang sarili nilang base. Sa ganitong klase ng walang humpay na pambobombay. Wala akong sapat na oras para gamitin ang Finger of Nirvana at siguradong madudurog ako. Mukhang panahon na para isuko ang misyon at bumalik sa orihinal na mundo. Putangina, hindi ako makakapayad. Walang kwenta ang lahat ng paglalakbay na ito. Nabulag ako ng sarili kong kasakiman. Dahil gusto kong magpasikat para makakuha ng mas maraming origin points. Halos napatay ko ang sarili ko. Sisiguraduhin kong matuto sa pagkakamali kong ito sa susunod. Title Unlock, National Soul. Pebrero 2, ang kasalukuyang epekto, tinatanggap mo na ang isang bansa, ay dapat protektahan ang sarili nitong bayan. Ang gasto sa paggamit ng lahat ng iyong defensive skills ay nabawasan ng 70%. At ang kanilang lakas ay nadoble. Mga kondisyon ng pag-unlock. 1. Parusahan ang isang traidor ng bayan upang gisingin ang diwa ng nasyon, tapos na. 2. Ipaglaban ang dangal ng bansa laban sa mga dayuhang mananakop at ipakita ang lakas ng bayan, tapos na. Ganap nang na-unlock ang title. At nadoble ang lakas ng lahat ng aking depensibong kakayahan. Kung ganoon ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Dahil hindi na ako makakatakas, hindi ko na rin dapat subukan. Pagkatapos ng lahat, kailangan ko pa ring linisin ang napakalaking kaguluhan dito sa Tianming. Ang kombinasyon ng walang hanggang kakayahan ng Finger of Nirvana sa pagpapagaling di. At ang dobling lakas ng Heavenly Guard ay nangangahulugan na sa mundong ito. Hindi ako magpapatalo dito. Wala na siyang natira ni isang abo sa gitna ng pagsabog. Ito na ang katapusan ng inyong paglaban sa Union. Muhaaha. Impossible. Isa ba siyang demonyo? Paanong buhay pa rin siya? Hindi pa ako natatalo. Malakas siksiyan. Pero abutin pa siya ng oras bago niya masira ang underground base na ito. Tama. Hindi pa talo ang ating dakilang Union. Ito ay isang pansamantalang pag-atras lamang. Hanggat malaman natin kung paano nagagawa ng katawan ni Xian ang ganitong uri ng kapangyarihan. Maaari tayong bumawi agad. Mukhang narito ang lihim na underground base kung saan nagtatago ang kanilang komandante. Handa ka na ba? Heto na ako. Hindi pa sapat. Kung gusto kong mahuli ang kanilang komandante, kailangan kong bumaba ng mas malalim. Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Ako? Ako ang nagdadala ng inyong pagkapuksa. Tapos na. Sa sandaling mapag-isa ko na ang Tianming Di. Sasalakayin ko ang Union. At ibabalik ko sila sa panahon ng bato para tuluyang tapusin ang misyon. Natapos ng user ang misyon. Gantimpala, 200 origin points. Sa loob ng 10 segundo, ibabalik ang user sa orihinal na mundo. Mangyaring maghanda. Ano? Tapos na ang misyon. Ano ng kagaguhan to? Wala ako, paano na ang mga tao ng Tianming? Wala silang pag-asa laban sa Union nang wala ako. Paano natapos ang misyon? Mag-isa lang winasak ng user ang base militar ng Union, pinabagsak ang kataas-taasang komandante nito, binago ang madilim na kapalaran ng mundong ito, at pinalitan ang likas na batas nito mula sa pagsupil ng martial arts at pagpapalakas ng agham tungo sa kabaligtaran.
Simula ngayon, ang martial arts ng imperyo ay ganap na papalit sa agham at teknolohiya ng Unyon at hindi na mangangahas ang Unyon na lusubin muli ang imperyo. Dahil dito, natapos na ng user ang misyon. Putangina, nasobrahan yata ako. Hindi. Huwag niyo akong kunin. Hindi ko pa naipon ng sapat ang aking origin points. Ang mahalagang ani ko. Ang napakaganda kong pangmatagalang plano sa pag-unlad. Literal na kahulugan, bawang chives, isang internets lang para sa taong paulit-ulit na nalilinlang at nasasamantala, lalo na ng gobyerno o stock market. El Ching Sect. Humihingal. Isa akong grandmaster, ang dakilang puting jade na haligi ng langit at ang ginintuang bigang nag-ugnay sa dagat. Ang namumuno sa kanyang mga kasama upang ipakita ang lakas ng kanyang bayan at winawakasan ang buhay ng mga dayuhang mananakop. Talagang isa itong pusong pinutol na karanasan. Tandaan, isang metapora para sa mga natatanging tao na may mahalagang papel at kayang gampanan ang mabibigat na tungkulin. Madalas gamitin sa mga dula noong dinastyang Yuan upang ilarawan ang mahuhusay na general. Isang halimbawa nito ay nasa Kabanata 3 ng Romance of the Three Kingdoms na sinabi ni Luo Guanzhong. Mahal kong kapatid, mayroon kang kakayahang pasanin ang langit at itulay ang dagat. Walang sinuman sa apat na dagat ang hindi humahanga o gumagalang sayo. Wala akong ideya kung ano na ang magiging itsura ng Imperyong Qianming pagbalik ko. Magagabayan kaya ni Liang Min ang mga tao ng Qianming upang maibalik ang kanilang kalagayan sa ruwok ng mundo. Seryoso, sistema, hindi mo ba ako maaaring pinanatili sa mundong iyon ng kaunti pang panahon upang tuluyang burahin ang Unyon? Kung nagawa ko yon, hindi na sana ako mahihirapang anihin ang mga hunghang na yon hanggang sa matuyo sila. Buksan ang system panel. Tingnan natin ang mga nakuha ko sa pagkakataong ito. System level, level 1. Pangalan, Xian. Realm, acquired realm 3 real layer. Skill mastery, I expand. Origin points, 666.2333. Bilang ng beses na nakapasok sa ibang mundo, 2. Realm travel function, naka-cooldown. Lampas 600 origin points ang nakuha ko. Maganda ang naging ani sa pagkakataong ito. Ha? Ano to? Nadala ko rin pabalik ang National Soul title. Kasalukuyang title, National Soul. Epekto ng title, ang gasto sa paggamit ng lahat ng iyong depensibong kakayahan ay nabawasan ng 70% at nadoble ang kanilang kapangyarihan. Astig! Ang laki at lakas ko. Ako ay hindi matatalo. Napakalungkot ng pagiging walang katapat. Napakahungkag ng pagiging walang katapat. Nakatindig akong mag-isa. Ha? Sino ang nangahas na umatake ng patalikod sa isang Grandmaster? Punyeta! Kapag nagsisimula lang akong magpasikat ng kaunti, may biglang susulpot para ibaba ako. Napakamalas ko talaga. Literal, ang tindi ng pagpapakita ng otoridad ng isang opisyal sa kanyang unang hakbang sa tungkulin. Mahal kong Ginoo, paano mo naabot ang ganitong antas ng martial arts? Paano mo ganap na napagtagumpayan ang Heavenly Guard sa loob lamang ng isang gabi? Ginamit ko sa iyo ang 40% ng aking lakas kanina, pero laking gulat ko nang hindi ka man lang nagalusan. Putangina, kaya pala. Si Qin Xinzi. Hindi na rin nakapagtataka. Dahil ang lakas ng kanyang suntok ay mas matindi pa kaysa sa mga bomba ng Unyon. Tunay niyang karapat-dapat tawaging main world ang mundong ito. Ang antas ng kapangyarihan nito ay mas mataas kaysa sa mga mas maliliit na mundo. Ang kanyang hampas na may 40% lakas ay halos bumutas sa aking Heavenly Guard, kahit pa ito'y lampas na sa level cap at pinatibay pa ng epekto ng National Soul. Kung ibinuhos niya ang buong lakas niya, baka sa isang iglap lang, patay na ako. Ginoo, may kailangan ka ba? Wala naman. Medyo nagtataka lang ako. Ang mahal ko. Naging mas misteryoso at mahirap nang unawain itong mga nakaraang araw, at hindi ko na talaga maisip kung paano mo nagawa ito. Si Qin Shiki ay may ganap na karapatan na magtaka. Pagkatapos ng lahat, sino nga naman ang hindi magugulat kung may isang tao na ganap na napagtagumpayan ang Heavenly Guard sa loob lamang ng isang gabi? Halos imposibleng mangyari ang ganoon. Hindi naman ganoon kadali para sa isang tao na maging napakalakas. Tandaan, literal na kahulugan nito ay propesyonal na mamamatay tao.
Hindi malinaw ang pangungusap pero sa pagkakataong ito, maaaring ito ay isang metapora para sa isang taong may pambihirang kakayahan at laging ipinapahiya ang kanyang mga kalaban. O baka naman literal ang ibig sabihin at sinasabi lang niya na hindi siya nandito para patayin siya. Ano bang kailangang unawain? Kung tungkol sa pagiging misteryoso ang usapan, hindi ba't nasa parehong bangkarin ang aking binibini? Napakahaba ng araw. Kailan ba darating ang magagandang gabi? Tandaan, literal na spring nights. Malamang ito ay isang sanggunian sa kasabihang ang kalahating oras ng gabi sa Tagsibol ay katumbas ng 1,000 kwento, mula sa isang tula ni Sushai, isang dakilang manunulat noong dinastyang Song. Ngunit sa pagkakataong ito, maaaring ito rin ay isang patagong biro na may kaugnayan sa pagiging mahalaga ng bawat minuto sa isang gabi ng kasal. Bakit, sabi ka bang bumalik sa tabi ng matriarka? Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binabalaan. Anumang oras, maaaring tapusin ka ng dakilang nakatatanda. Mabuti pang huwag kang basta-bastang magpagalagala sa labas. Maging mabuting bata ka na lang at manatili kang nakadikit sa amo mo. Isa lang akong utusan ng matriarka. Paano ko siya gagambalain sa buong maghapon? Ha? Binibini, nagsiselos ka ba? Hindi mo naman siguro iniisip na may ganoong relasyon ako sa matriarka, hindi ba? Ako'y pinagbintangan ng hindi makatarungan. Wala talagang nangyayari sa pagitan naming dalawa. Ako'y walang kasalanan. Ikaw lamang ang nag-iisa kong tunay na pag-ibig sa buhay na ito. Ang sutil na ito ay nagiging mas matalino sa paglipas ng panahon. Hindi na siya kasing daling lokohin tulad noon. Ang talas ng dila mo. Pero sa kasalukuyang kondisyon ng aking mahal, mukhang puro yabang ka lang ngayon at wala namang ibubuga. Hindi ba't ikaw ang pinakakilala sa aking dila, binibini? Paano mo nasabi na wala akong ibubuga? Iniisip ba niya na kaya niya akong linlangin? Akala ba niya isa akong tanga gaya ng orihinal na may-ari ng katawang ito? Tama si Chinxinzi. Sa ngayon, wala pa akong sapat na lakas upang lumaban sa dakilang nakatatanda. Ang matriarka ang pinakamalaking suporta ko. Tandaan, literal na pinakamatabang hita. Ngayong mayroon na akong sapat na dami ng origin points, maaari ko nang i-upgrade ang Finger of Nirvana. Ang pinakamainam kong gawin ngayon ay ang tuluyang paghilom ng mga sugat ng matriarka. Kasalukuyang origin points, 526.23333. Skill Mastery, Finger of Nirvana. Kasalukuyang antas, antas 3. Kasalukuyang epekto, kayang pagalingin ang lahat ng sugat at sakit sa mga mabababang antas ng mundo. Kayang ibalik ang isang tao sa kanyang pinakamataas na estado. Ngunit humihina ang bisa nito sa mga gitnang antas at mas mataas pang mundo. Napakamahal. Kinailangan ng 140 origin points para ma-upgrade ang Finger of Nirvana sa antas 3, pero sa paglalarawan nito, parang hindi naman ganoon kalaki ang pagbabago. Wala akong ideya kung sapat na ito upang pagalingin ang matriarka. Bakit hindi ko na lang i-upgrade ito muli? Paumanhin, wala kang sapat na origin points para sa upgrade na ito. Mayroon pa akong mahigit 500 origin points, pero hindi pa rin sapat. Ilang puntos ba talaga ang kailangan para mai-upgrade ang Finger of Nirvana sa antas 4? Susubukan ko na lang kung kaya nang pagalingin ng Finger of Nirvana sa antas 3 ang matriarka, pero hindi ako dapat magmadali. Magkaiba ang daloy ng oras sa pagitan ng mga mundong iyon at ng main world. Sa pananaw ng matriarka, kakalabas ko pa lang. Kung babalik ako agad at sasabihin kong nakahanap na ako ng paraan upang pagalingin siya, baka magduda siya. Mas mabuti pang ipagpaliban ko ito ng 1 o 2 araw. Pagkatapos, gagawa na lang ako ng palusot na dumating sa aking panaginip ang tagapagtatag ng sekta at ipinaunawa sa akin ang mas malalim na lihim ng Finger of Nirvana bago ko ipahayag ang aking nalalaman sa matriarka. Ngayon na marami akong origin points, ang pinakamahalagang gawin ay gawing tunay na lakas ang mga ito. Ito ba ang nakatatandang tagapagbantay ng Sutra Pavilion, ang pangalawa sa pinakamataas na otoridad sa sekta pagkatapos ng pinuno at ng 4 na dakilang nakatatanda? Mukha siyang medyo maliit. Ikinagagala kitang makilala, nakatatanda. Mukhang mataas ang tingin sa iyo ng pinuno ng sekta. Ito ang pinakamataas na antas ng cultivation token. Maaari mong piliin ang pinakamahalagang innate realm na kasanayan sa loob ng sekta. Ang mahigit 100 aklat ng sining pandigma na nakikita mo rito ay ang pinakamahalagang koleksyon ng sekta.
Mula sa acquired realm hanggang sa innate realm, wala kang magiging kakulangan. Tandaan, literal na itinuturing na mahalaga at maingat na kinolekta. Hanggat kaya kong maunawaan ang isang kasanayan, maaari ko itong irehistro sa system sa isang tingin lang. Napakaraming aklat ng sining pandigma rito. Sa wakas, nagbunga rin ang aking pagsisikap. Ang dakilang pagsalungat ng langit at lupa. Ito muna ang irehistro ko. Ang Great Reversal of Heaven and Earth ay naitala na. Ang Peach Blossom Tome of Knowledge. Mukhang bastos ito. Kukuhanin ko na rin. Ito ang pangalan ng isang Ekshi manhwa. Ang si Peach Blossom ay minsang ginagamit bilang metapora para sa isang pag-ibigan. Ang pangalan ng serye sa ibang bersyon ay Treasured Sakura Tome o How to Get Lucky, depende kung aling grupo ang nagsalin nito. Ang Peach Blossom Tome of Knowledge ay naitala na. Ang 18 Subduing Dragon Fists. Hindi ba't dapat palms ito? Hindi naman ako isang marangal na mandirigma, pero isusulat ko na rin para sa hinaharap. Ang 18 Subduing Dragon Fists ay naitala na. Tandaan, marahil ito ay isang sanggunian sa mga insi sa mga nobelang gumagamit ng kanilang sining pandigma para sa kabutihan, tulad ni Qiao Feng sa nobelang Demigods and Semi-Devils. Wow, ngayon ay magiging tunay na akong walang talo. Tandaan, ito ay isang lihim na oda ng sining pandigma kung saan nakatala ang 7 pinakamapanganib at pinakamasamang sining pandigma sa buong mundo. Binanggit ito sa nobelang The Blade of the Bright Moon at The Other Edge of the World ni Gulong, isang Taiwanese wuxia nobelista at manunulat ng script noong kalagitnaan ng ika-20 siglo. Sinasabing nang matapos ang aklat, bumuhos ang dugong ulan at may narinig na mga iyak ng multo sa gabi. Ang mga sumulat ng aklat ay nagsipagdugo at namatay matapos nilang isulat ang huling salita. Gayunpaman, binago ng may akda ang pangalan mula sa The Great Ode of Sorrow patungong The Great Ode of Joy, na kabaligtaran ng layunin at nilalaman nito. Dahil nasa akin na ang system, hindi lang ang lahat ng mga lihim na kasanayan sa Sutra Pavilion ang makukuha ko, kundi baka may matuklasan pa akong hindi inaasahang kasiyahan. Hindi ba't ganito naman talaga ang nangyayari sa mga sexual fantasy novels? Ano bang iniisip ng batang ito? Tumatawa siyang parang siraulo. Ito ang sikretong ledger ng sekta ng I Ching. Nakatala rito ang mga pangalan at maikling paglalarawan ng lahat ng kasanayan sa sekta. Ngayon, bilisan mo at pumili. Maaari ko bang pag-aralan ang mga kasulatang ito ng sarili kong mga kamay? Ang impormasyong makukuha ko mula sa introduksyon lang ay limitado. Wala akong paraan para matukoy ang angkop na kasanayan para sa akin. Dati ay maaari, pero simula ng siting yon, ang ika-48 na pinuno ng sekta, ay palihim na pinag-aralan ang lahat ng kasanayan sa pavilion gamit ang kanyang pambihirang alaala, hindi na ito posible. Hindi ko iniisip na isang tapat na tao ang isang batang kagaya mo. Wala akong ibibigay na pagkakataon para sa kahit anong daya. Kailangan mong pumili mula rito. Ayos lang. Putsa, tusong matandang lobo. Pero ano bang meron kay Tingyon? Bakit hindi mo nalang palihim pinag-aralan at tinapos na? Bakit kailangan mo pang ipagkalat at sirain ang tsansa ng susunod na henerasyon? Magsasanay ako ng pinakamalakas na sining pandigma, at dahil may innate realm na kasanayan dito, hindi ko napipiliin ang mga nasa acquired realm. Listahan ng innate realm na kasanayan. The Maiden Scripture, rank 1. The Secret of Joy Technique, rank 9. The Demonic Mantra for Ain, rank 16 na liye. The Finger of Flowry's Words, rank 20. Listahan ng acquired realm na kasanayan. The Mantra of Compassion, rank I30. Ang Maiden Scripture ang pangunahing kasulatan ng sekta. Kapag ganap itong naisasagawa, hindi lang nito pinapayagan ang isang tao na malayang lumipat sa pagitan ng immortal at demonyong cultivation, kundi pinapanatili rin nito ang kanilang kabataan, at habang mas pinagyayaman ito, mas nagiging maganda ang gumagamit nito. Malamang ito ang sinasanay ng matriarch. Sayang lang at para lang ito sa mga babae, kaya wala akong kinalaman dito. Ang Secret of Joy Technique ay isa ring kasanayan na para lamang sa mga babae. Ang mga nagsasanay nito ay hindi lang makakasunod sa daan ng pagkuha ng life force, kundi pati na rin sa daan ng kasamaan at kabutihan upang patuloy na patalasin ang kanilang pagkababae sa pamamagitan ng paggamit ng imahe ng isang maluwag ngunit sa parehong oras ay pinapanatili ang katawan nilang wagas at hindi nadudungisan. Si Chen Xinzi dapat ay kabilang sa huli pero nang makilala niya ako,
Hay, napakagwapo, masigla, at makasalanan ko talagang lalaki. Ha? Si Wenting yun? Hindi ba ito yung lalaking ipinagmalaki ang pambihirang memory retention niya? Hindi ko inasahan na sa lahat ng naging pinuno ng sekta sa nakaraan, siya lang ang nag-iisang lalaki, at siya rin ang lumikha ng isang innate skill, ang Finger of Flowery Swords. Gamit ang kasanayang ito, maaaring gamitin ng isang tao ang kanilang mga daliri upang magpakawala ng enerhiyang espada sa kanilang mga kalaban sa labanan. Ito mismo ang uri ng sining pandigma na kulang ako. Hindi ba't katulad ito ng 6 Miles Holy Sword? Isang tiyak na innate realm na kasanayan na otomatikong hindi ko pinansin dahil mas nagiging pangit ang isang gumagamit nito habang mas pinagyayaman ito. Ang Finger of Flowery Swords, likha ni Wenting yun, ang ika-negatibo 48 na pinuno ng sekta. Ang isang nagsasanay nito ay dapat isang marangal at makisig na lalaki, kung hindi, huwag mo nalang pilitin ang sarili mo at masaktan pa. Diyos ko, parang sadyang ginawa ang kasanayang ito para sa akin. Perpekto, ito na ang pipiliin ko. Oh! Ang Finger of Flowery Swords. Base sa iyong mga katangian, masasabi kong kwalipikado kang sanay nito. Kung hindi ako akma para rito, wala nang ibang lalaking disipulo sa buong sekta ang magiging angkop dito. Ang Finger of Flowery Swords ay hindi lamang isang paraan ng cultivation upang mapalakas ang panloob na enerhiya, kundi isa ring teknika ng espada at paggamit ng mga daliri upang makasugat o makapatay ng kalaban. Maaari ring sabihin na ito ay isang koleksyon ng 10 sining pandigma na nakapaloob sa isang aklat. Gayunpaman, may ilang komplikadong bahagi sa pagsisimula ng sining pandigmang ito. Kailangang palagi kang nasa piling ng magagandang babae, maging romantiko ngunit hindi malaswa, maging masidhi ngunit hindi marahas. Kapag ang likas na enerhiya sa katawan ay nalapatan ng halimuyak ng kabataan, nagiging flowery energy ito, at ang daliri ay kusang nagpapakawala ng isang matulis na enerhiya, doon palang tunay na mauunawaan ang mga pundasyon nito. Pero para makasama ang mga dalaga buong araw, may hangganan lang ang oras na maaari kong makasama ang matriarch bawat araw, kaya hindi ko na dapat isipin siya. Pwede sana si Chinxinzi, pero isa siyang lubhang mapanganib na babae, at hindi naman niya ako ganoon kagusto. Si Tsiriin naman ay galit na galit sa akin, at ang ibang mga babae sa sekta ay iniiwasan ako matapos kong ma-offend ang Great Elder. Nakalagay sa manuskrito na dapat ay may hindi bababa sa 5 magagandang babae, pero mas marami, mas mabuti. Huwag mong sabihin kailangan kong mambighani ng mga babae mula sa ibang sekta. Kinabukasan. Ang Finger of Nirvana mo ngayon ay tila ibang-iba kaysa dati. Ang mga sugat ko ay gumagaling sa nakakagulat na bilis. Ang innate energy ko ay umaapaw. Napatawag pa nga ako pabalik sa higaan ng hindi sinasadya. Paano nangyari na tuluyan ng gumaling ang mga sugat ko? Sa loob lamang ng 2 araw, umabot na sa puntong nagamot na nito ang lahat ng sugat ko. Posible bang niloko mo ako noong huling beses? Sisu, paano mo nasabi ang ganyan? Nitong mga nakaraang gabi, nagpakita sa aking panaginip ang tagapagtatag ng sekta at tinuruan ako kung paano i-level up ang Finger of Nirvana. Nakikita mo ba ang maiitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata? Hindi pa ako nakakatulog sa loob ng ilang araw. Sa kabutihang palad, umabot na sa level 3 ang Finger of Nirvana, kung hindi, mas magiging mahirap ito. Mukhang dumaan ka talaga sa matinding pagsubok. Sa kabutihang palad, pinagpala ka ng tagapagtatag ng sekta. Maganda ang pakiramdam ko ngayon. Sabihin mo, anong gantimpala pa ang nais mo? Sisu, wala akong ideya kung paano ito sanayin. Gusto kong humingi ng payo mula sa'yo. Oh, ang Finger of Flowery Swords. Totoo bang ito ang napili mong kasanayan? Hindi madaling simulan ang sining pandigmang ito. Pero sa totoo lang, may isang lugar na bagay para sa iyong pagsasanay. Ito ang lugar na pinapatakbo ng Third Elder sa kalapit na lungsod ng Jianling. Ang I Ching Establishment. Hindi ba ito ang bahay aliwan na pinapatakbo ng Third Elder? Ayon sa sabi-sabi, ang mga alagad ng sining dito ay hindi nagbebenta ng kanilang katawan, kundi ang kanilang sining. Pero sa pangalan pa lang, parang hindi ito ang kaso. Palaging nananatiling neutral ang Third Elder sa loob ng sekta, kaya hindi niya gagawing mahirap ang buhay mo kahit may alitan kayo ng Great Elder. Bukod pa rito, malaki rin ang pakinabang mo sa kanya, kaya kung magsasanay ka roon, malamang ay tutulungan ka pa niya. May pakinabang ako sa Third Elder. Anong klaseng pakinabang? Hindi ko pwedeng sabihin.
Mas mabuting makita mo na lang mismo. May hindi magandang kutob ako tungkol dito. Ang tanging dapat alalahanin ngayon ay ang Great Elder. Kapag hindi niya pinansin ang kanyang estado at nagpasya siyang kumilos laban sa iyo, wala akong magagawa sa labas ng sekta. Hindi kita matutulungan. Para dyan, may paraan ako. May paraan ka. Sumulat ako ng bagong aklat. Hindi, teka. Ang ibig kong sabihin, may nakita akong aklat na kumakalat ngayon sa merkado na may pamagat na Tears on Beautiful Face Lesbians. Isinasalaysay nito ang kwento ng isang walang pusong guro na may bawal na pag-ibig sa kanyang babaeng alagad. Sa kanyang puso, itinuring niya itong isang reyna at hinangad niyang matapakan siya nito ng walang awa. Isang lubhang malupit na aklat. Ibinunyag mo ang iyong pagkatao sa pagtatapos ng huling tomo ng Young Married Woman's Kinsey. Paano mo nagawang maglabas ng bagong aklat? Sisu, natapos mo na itong basahin? Ahem. Hay. Siyempre hindi. Hindi ako nagbabasa ng mga ganyang kabulukang sulatin. Nagkataon lang na narinig ko ang ilang kaibigan na pinag-uusapan ito. Siyempre, kumbinsido akong may isang kontrabidang sinadyang ipasok ang pangalang Likha ni Xian sa aklat upang ipahamak ka. Tama, tama. Ngayong pagkakataon, ang may akda ay isang lalaking nagdangalang Deja Vu. May nagsasabi pa nga na itong si Deja Vu ay si Jiyon Tao mula sa marangal na Taixuan sect. Matagal ko nang naririnig na isa siyang makisig at marangal na lalaki. Hindi ko alam kung ilang babae na ang nabighani sa kanya, pero hindi ko inasahan na isa pala siyang mapagkunwaring hipokrito. Gayunpaman, ayon sa ibang chismis, si Deja Vu raw ay si Taoist nanhongling mula sa Jiliguan, na ginamit lamang ang pangalang iyon upang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Tulad ng inaasahan, isa siyang mapanlinlang na vixen mula sa isang demonyong sekta na nabubuhay sa pagsipsip ng lakas ng iba. Wala siyang kahit anong kahihiyan. Matriarch, hindi ba kasapi ka rin ng isang demonyong sekta? Ngunit may kumakalat din na balita na ang mga aklat ay unang lumaganap sa mga bayan na malapit sa Buddhist Temple of Heaven. Kung ganoon, ibig sabihin ba nito na ang mga mongha roon ay mga walang hiyang babaeng makamundo? Ilang araw matapos malaman ito ng Matriarch, isang malaswang aklat, Tears on Beautiful Face Lesbians, ang nagsimulang kumalat sa mga lugar na malapit sa Taishan sect, Jiliguan, at sa Buddhist Temple of Heaven. Di nagtagal, nagsimula rin itong lumaganap sa Moking sect. Dahil sa masyadong hayagang pahiwatig ng nilalaman nito, nagalit ng labis ang Great Elder, hinugot ang kanyang espada, at umalis ng sekta, na nagbabantang hindi mapapawi ang kanyang galit hanggat hindi niya napapatay ang tinatawag na Deja Vu. Pero ang gusto niyang patayin ay si Deja Vu, kaya ano naman ang kinalaman ko rito? Hindi masama. Tunay ngang isang kahanga-hangang lugar ito upang sanayin ang Finger of Flowery Swords. Edelnote, literal na Geometrical Antique Feng Shui Treasure Land. Kaya ikaw siksiyan. Nagpadala sa akin ng liham ang Matriarch upang ipaalam ang iyong hiling. Sa una, para sa isang bagay na napakaliit, sana'y pinaasikaso ko na lang ito sa aking mga tauhan. Third Elder of the Moking Sect, Seku Xuanje. Gayunpaman, may kaunting pagkakainteres ako sa iyo, kaya pinatawag kita upang magkita tayo ng personal. Tulad ng inaasahan, ang iyong kagwapuhan ay namumukod tangi. Ngunit hindi ka naman tila isang eunuko tulad ng sinasabi ng mga chismis. Para dayain ang buong sekta ng walang pag-aalinlangan upang protektahan ka, mukhang ang Matriarch ay nagsisimula ng mahulog sa pag-ibig. Pinagbibiro mo ako, Third Elder. Alam ko ang aking sariling limitasyon. Bagaman ako ay kasing marangal ng isang dragon at kasing kisig ng isang phoenix, hindi ko pa rin nagagawang mapaibig ang Matriarch. Bilang isang nakatatandang elder, talagang pambihira siya. Isang sulyap lang, alam na niyang narito pa rin ang munting Xian. Tiyak na marami siyang nalalaman tungkol sa mga lalaki. Ang bawat kilos niya ay punong-puno ng alindog, kayang pag-alabin ang puso ng sinuman. Narinig kong sinasanay niya ang lihim na teknik ng Joy Technique. Sa tingin ko, higit na bihasa siya rito kaysa kay Kinshiki. Tunay ngang may malinaw kang pangunawa sa iyong sarili. Palagi akong nananatiling neutral sa loob ng sekta, kaya hindi ako papanig sa Great Elder, ni hindi rin ako papabor sa Matriarch. Kung nais mong manatili sa loob ng establisyong ito, may isa kang kailangang tanggapin na kondisyon. Ano ang kondisyon mo? Sa pagkakatanda ko, sinabi ng Matriarch na ako'y magiging mahalaga sa kanya, pero hindi niya ipinaliwanag ang mga detalye. Sandali lang.
Sinasanay niya ang lihim na joy technique, habang ako naman, bilang isang marangal na binata, ay may dalisay na katawan at higit pa riyan, gwapong-gwapo pa ako. Hindi kaya yon ang gusto niya? Imahinasyon lang. Huwag kang lumapit. Sumigaw ka ng sumigaw, ngunit walang sinumang sasagip sa'yo. Gising! Itigil mo na ang iyong sariling haka-haka. Ang aking unang direktang alagad ay nagsasanay ng isang mas mababang antas ng teknik sa parehong kategorya ng joy technique, ang mantra of heartlessness. Ang paraan upang sanayin ang kasanayang ito ay ang harapin ang mga lalaki sa larangan ng pagnanasa. Kapag napalampasan namin ang aming kalaban sa sagupaan na ito at naitanim ang damdamin sa kanilang puso, maaari naming mabilis na mapalakas ang aming cultivation. Panlabas, mayroon kang isang makalangit na anyo. Panloob, nagtataglay ka ng isang dalisay na katawan. Ikaw ay isang tunay na lalaki at ang pinakamahusay sa lahat. Hanggat may sinuman sa aking mga alagad na makapag-ugat ng damdamin sa iyong puso, magiging katumbas ka ng sandaang lalaki. Hay! Iniisip ko kung ano kaya ang magiging kondisyon at yun lang pala yun. Tinatanggap ko. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kung mabigo ka sa sagupaang ito at ikaw ang mataniman ng damdamin sa iyong puso? Alam ko nang mabuti. Ang katawan at kaluluwa ng taong mataniman ng damdamin ay magiging isang alipin lamang ng nagtanim nito, tutugon sa bawat utos at tutupad sa bawat kahilingan niya. Alam mo na pala ito. At tinanggap mo pa rin? Kailan ba ako natalo sa isang sagupaan ng damdamin laban sa isang babae? Lahat ng beses na muntik na akong hindi makatakas ng buhay ay dahil sa aking walang kapantay na kabwapuhan. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.